ating topic tonight is about the emotions and the disease. So, sino po dito ang nakakaalam sa atin kung ano po ang pinaka number one cause of diseases? Okay. Number one cause of diseases. Okay. According to sa ating mga inaral, especially doon sa ating topic na cancer, environmental is yun yung pinakamalaking part kung bakit tayo nagkaroon ng physical diseases. Especially, number one is the diet. Okay? So, diet is the number one contributor of diseases. But tonight, one of the contributor of diseases ay emotions. Okay? So, kung titingnan natin, not only from food, not only from lifestyle, not only from the toxins, not only from the bacteria, viruses, na nagkaroon tayo ng development of diseases. But also, emotions has a big contributions in developing a disease. Do you agree? Emotions is one of the contributor of developing a disease. Alright, so our topic tonight is emotions and disease. So, titingnan natin na gaano kalaki ang impact ng emotions towards our physical health. Again, ulitin ko yung lagi kong binabanggit na ang ating physical body is only a recipient, no? It's only a recipient of the condition of our mindset, no? And also, tonight, our emotions. So, let's talk about emotions. Ano ba ang emotions? Kasi kadalasan namumuhay tayo. Every day, we are being carried out by our emotions. Halos every day, ang ating nangingibabaw sa atin is more on emotions, no? Kung titingnan natin ngayon sa paligid natin, ah, ang bilis natin mag-react, ang bilis natin mag-jump into conclusions, basing on our emotions, no? And kaya ko pinili ito dahil kadalasan nag-iingat tayo palagi, no? Nag-iingat tayo sa pagkain, yung ating lifestyle, anong mga dapat nating gawin para hindi tayo magkakaroon ng different kinds of chronic diseases. But we forgot that emotions has a big factor why we develop different kinds of diseases. And this is very difficult. Sometimes we are ignoring, no? We are only ignoring that the diseases that we have encountered ay kala natin sa kapabayaan natin. But actually, it is more on emotions. Okay? So, what is emotions? Ano ba yung emotion na yan na ating pag-uusapan? Emotion in every language, the term affect, emotions, and feelings are often used interchangeably. Okay? In the scientific literature, emotions are described as coordinated sets of responses to internal or external events which have a particular significance for the organism. No? The subject experience of an emotion is often called a feeling. Right. Mood is a pervasive and sustained emotion that colors the person's perceptions of the world. So magkaiba ang feeling, magkaiba ang mood. Affect, meaning short-lived emotion, is defined as the patient's present emotional responsiveness. It is what the doctor infers from the patient's body language, including facial expression, and it may or may not be congruent with the mood. Alright? So ito yung tinatawag na emotions. So meron study ang emotions, no? According to Schelling 1960 and Frank 1988, the other view of emotions as important because they are involuntary and difficult to fake. They advertise our inner states. Okay. Sometimes, no, magaling tayong mag-portray that we are okay. But this is really difficult to fake the emotions. So, emotions are communicated non-verbally by different parts of the body.
The face, the gesture, the posture, the tone of voice, and general appearance. So ito yung mga, kumbaga, titingnan natin. The signs and symptoms to know the emotions of a certain person, we need to see the face, gesture, posture, tone of voice, and general appearance. Visible. Pag sinabing emotions, visible, nakikita natin kagad, no? Different emotions, ang mental lang hirap eh. Actually, di ba sinabi ko sa inyo doon sa tinuro ko sa mental. Ang mental, kaya nga may tinatawag na psychological first aid because we don't only doing first aid physically but mentally. Di ba tinuro ko yan? The most difficult thing to uh, apply first aid is mental. Okay, why? Ang galing, ang hirap niyan hulihin. Okay? Because it is with regards to mental, no, malalim ang mental. And ang hirap kasi merong mga taong napakagaling magtago, no, kung ano yung realidad ng kanilang naiisip on that particular moment. But emotions, this one cannot be fake. Okay, kung ang mental mafe-fake. That's why nag-aral kami ng psychological first aid. But emotion, it is difficult to fake. This is visible. So different emotions have different specific functions. Fear motivates escape from danger. Okay, ito yung mga emotions. Anger motivates attack. Joy motivates continuing on the present course or interest motivates explorations. So alam na natin no yung difference ng emotions and mental uh, mental approach and emotional approach. Thus, emotional behavior can be highly adaptive for an animal. Okay. Physiology of emotion. So may physiology talaga. Okay, dito tayo sa brain. Natutuwa ako kanina. Alam nyo, ngayong kulang halos natapos ito, no? So, physiology of emotions. Now, we have meron tayong parts of the brain. The left brain and the right brain. Okay? Right brain is more on emotion. Okay? That's why karamihan sa mga na-stroke is right brain. Ang manifestation is left body. Why? Emotions, gaya ng sinabi ko kanina, right brain is gamit na gamit. Araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, laging nagagamit yung ating emotions towards different approach sa buhay natin. Laging gamit na gamit ang emotions. And madali pong makita yung mga taong too emotionals, no? Gaya ng sinabi kanina, this is visible. Visible. Okay, meron ka lang, mamaya tuturuan ko kayo kung paano ko kayo mahuli kung emotional kayo or logical. Now, the left brain is logical. Pag sinabing logical, hindi mo ito basta-bastang masway, hindi mo to basta-bastang mapasunod, hindi mo to basta-bastang maloko, okay? Hindi mo siya basta-bastang ah, pasundin kung anong gusto mo because this person's is left-brained. Ang kanyang dominant brain, ang dominant sa buong system ng katawan is the left brain. So left brain, those are logical persons. But right brain, this is emotional, no, mga emotional. So kung makikita nyo, tinitingnan ko yung mga stroke patients, halos ang left body ang manifestations. So it means affected is the right brain. So right brain palagi, gaya ng sinabi ko, because this is too emotional. The right brain is the one who controls our emotions, no? Kaya palagi siyang natatamaan. Palagi siyang napuputukan ng ugat, palagi siyang pagod na pagod. Why? This is dominant. Okay. Lahat ng galaw natin, lahat ng pwede nating ma-feel, it is the right brain. So, which controls our emotions. So, right cerebral hemisphere plays important role in emotional functions. Ito yung sinabi ko. Right. Is specialized for processing emotional informations. Activation of left cerebral hemisphere is associated with positive effect. So, left and right.
Activation on the right cerebral hemisphere is associated with negative effect. So scientific, even the emotion, no? Meron siyang study, physiologic. Okay, activation of anterior portion of both hemisphere is associated with valence, pleasantness, and unpleasantness of emotions. That's why tinuro ko ito, science in closing, how to close yung ating mga prospect. How to close a prospect, no? Tinuro ko to sa mga nauna na mga naka-attend ng training namin. So, hindi ho tayo basta-basta, ay basta i-close ko to. There is a science on how to close a prospect. Meron tayong gagawin kasi gumagana ang ating utak. Titingnan natin ano ba ang dominant brain nitong taong ito, nakaharap ko. So before, that's why it is very important to pag may meeting kayo or magkikita kayo, always come ahead of time. Do not go on time, but always ahead of time, especially if you are a leader, no? Pag leader tayo, do not go on time, but we have to go ahead of time. Why? In closing a prospect, it is very important to know if the prospect is left-brained or the right-brained. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano nyo makikita yung prospect, no, na i-close, na mag-i-entry ito. Okay? This is very effective. Remember, brain natin ang nagbibigay ng command or signal sa ating ginagalaw everyday. No? Tama? Yung ating galaw araw-araw ay ang ating brain, no? Ang nagkukuman. So activation of posterior portion of both hemispheres is associated with arousal, the intensity of emotions. In the human brain, emotions are housed in the limbic system surrounding the brainstem. Ito yan. Within the limbic system, emotional impulses originate in the amygdala that triggers the physiological reactions associated with emotions. The amygdala is also responsible for imprinting emotions onto memories by releasing some of the same neurochemicals which an event is recalled as when it is occurred. Now, when there is a stimuli, okay, kung may stimulus, automatic, magre-register kay right brain, okay, siya yung nag-process ng emotional informations and then it goes down to the amygdala and then the amygdala will release, okay, will release a certain chemical or a hormone, no? Depende doon sa magiging response doon sa kausap mo. Okay? So, ganon magtrabaho yung ating brain. Physiology of emotions. Now, uh, role of nervous system. Okay, all emotional experience and their expressions are controlled and regulated by autonomic and visceral nervous system. Ito yung tinatawag na autonomic nervous system. Pag sinabing autonomic, automatic. Okay, hindi mo kailangang utusan. Okay? Hindi mo kailangang utusan ang katawan mo or kung ano man yung tulad ng hindi mo kailangang utusan. Alright? Tulad ng magsasalita ka, yung kamay mo automatic gumagalaw. That is the functions of ENS, the autonomic nervous system. Pag sinabi namang parasympathetic nervous system, ibig sabihin, kailangan mong ikuman para gumalaw. Like for example, yung ating pag blink. Okay, blink ka. Okay. Okay, huwag kang mag-blink. So that is parasympathetic. There are parts of the body, okay, like for example, our heart is controlled by autonomic nervous system. Hindi siya pwedeng sabihin, "Oy, stop ka mag-beat." Hindi po pwede. So, yun yung mga organs or systems that is controlled by autonomic nervous system, automatic. Sympathetic nervous system, okay, and parasympathetic. Pag sinabing sympathetic, arousing. Pag sinabing parasympathetic, calming. Alright? So, yun yung difference nung dalawa. Okay? So, bakit ko binanggit ito? Para at least alam natin sa araw-araw na ating gagawin. Kaya nga importante yung paghawak ng isang tao, pag galit na galit yung isang tao, kailangan nating yung tawag dito,
igano natin sa ating kamay. Because we need to activate the parasympathetic nervous system because parasympathetic system stimulates calming. Galit na galit ang tao. We have a big responsibility. A simple touch, okay? A simple touch dito sa likod. Kaya nga, minsan bakit dito sa ating, sa shoulder o kaya dito sa likod, pag nagpapatahan ka ng tao, okay? Because here sa ating spinal cord, nandun ang sympathetic and parasympathetic. Pag sinabing parasympathetic, pa-down mo siya, down. Okay, pakalmahin mo, pakalmahin mo. Pag sympathetic, i-arouse mo yung tao, di ba? Sige, sige, sige. Wala kang, hindi mo pwedeng sabihin, sige, sige, sige. Sa gesture natin, okay, calming down. Ibig sabihin, lahat ng pa-relax ay going down ang pag-touch natin sa kapwa natin. That's why there are studies na hindi po tayo basta-bastang nagpapahawak ng mga palms. Why? Meron po itong power. It has power. Right? Do you believe? That's why some Muslims, no, hindi po yan nagpapahawak ng kamay. Hindi po yan basta-basta nagpapahawak ng kamay. Why? Pwede tayong because of the frequency. Okay. My frequency is happy at yung kaharap mo ay galit. So when you touch somebody, pwede kang, remember, pwede kang mapasahan nung emotions ng taong yon. That's why be careful, huwag kang basta-basta mag-hug ng mga taong plastic. Why? Kung kasi ang tao, mahilig yan magkunwari maghahag-hag. Okay, love kita. But actually, opposite. No, opposite. And gaya ng sinabi ko, emotions is very difficult to fake. Alam na alam mo kung yung taong nag-hug sa'yo ay totoo or hindi. Because emotions cannot be hide. It is difficult to fake. Alright. So, now, matututo tayo tonight. Hindi ho tayo basta-bastang hawak ng hawak, hag ng kung sino-sino. Why? Because emotions has a big contributions in developing diseases. Huwag ho tayo basta-basta magpapahawak ng kahit sino. So, alam natin yan na ang mga Muslims, hindi po yan nagpapahawak basta ng kamay. Gumaganon-ganon lang yan sila. Alright? So, because there is a significance, because emotions has frequency. Remember that. Emotions has frequency. And it is a very strong frequency. Huwag ho tayong basta-bastang magkukunwari dahil kawawa naman yung mga tao na pinasahan natin. Especially negative frequency. Grabe po, manghatak ng mga kasama yan. Alright? So be careful, ha? So yun yung inaral natin tonight. So, again, pag nakita mo yung tao, okay, alam na alam mo na galit na galit. So it is the time, kailangan natin silang i-touch. Okay, make sure na ikaw na nag-touch doon sa taong galit na galit, you are okay. Nasa calming ano ka, sit condition. Hindi pwedeng galit ka rin. Okay? Ang taong galit sa galit, mag-a-arouse. Okay? Puro sympathetic, lalong gugulo. Make sure ikaw ay nasa stable emotion. Okay. Pag stable emotion ka, at yung tao galit na galit, so you have the right para to hawakan, touch, a simple touch sa likod or kung saan man dito sa shoulder para to stimulate the parasympathetic nervous system to stimulate the neurotransmitters in the spinal cord, no? To stimulate the calming condition of a person. So, ganon ka-importante yung emotions kasi pwedeng mag-worsen kung hindi natin to alam. Later on, malalaman natin to kung paano ba nagkaroon ng ganitong uri ng sakit. Akala natin sa kapabayaan lang natin sa pagkain, kulang sa tulog, hindi nag-exercise, sa mga food. Actually, no. Ang laking trabaho nitong pinag-aaralan natin ngayon. So, theories of emotion. So, there are different theories, no? So, hindi ko na to babasahin. Alright? Buksan mo yung ano, yung Tupperware. Tupperware, ha?
Sino yun? So, tapos na tayo sa, Oo. Oo, sinusundan ka, oh. Wait, Baba! sorry. Baba ka. Pag-test. right. So, tapos na po tayo Ay, sa, ano? okay, tapos na sila. Okay. Tapos na po tayo sa physiology of emotion. Ngayon sa theory naman tayo. So, according to these people, okay, meron tayong tinatawag na emotions are result of self-awareness of physical and bodily changes in the presence of a stimulus. Okay? Arousal, snake, heart pounding, sweating, okay, fear, emotions. Ito yung mga different theories of emotions. Emotion and body changes occur in parallel with each other and result from activity in a certain brain areas. So, according to Singer's two-factor theory of emotions, physiological and cognition. Okay? Emotion is a result of individual appraising the context of a situation. Okay? Nasa atin kung papaano natin i-appraise yung stimulus, no? According to Lazarus, emotions are extracted from our appraisals, our evaluations, interpretations, and explanations of the events. So, up to us pala. Pagdating sa emotions, we are all, no? Tayo yung mag-control, no? Because it depends on our evaluations, our interpretations, and explanations of the events or the stimulus. It is up to us. Okay? So basic emotions. Some theories is postulate just two basic states. So ito yung mga basic emotions. Okay. Sa isahin ko na lang. So these are all the basic emotions: the angry, afraid, surprised, happy, sad, and disgusted. Now, theories agree, however, that violence is a necessary quality of emotions. Emotions are about pleasure and pain, approach and avoidance, okay? And this can be combined to yield more complex emotions like sadness plus surprise is equals to disappointment. Okay? So may ganun pala, no? Sadness plus surprise is equals to disappointment. So pag na-disappoint pala tayo, in between sadness and surprise. Okay? So that's why we are disappointed. It's between the two, no? It's because of sadness and plus surprise, we are being disappointed. So these are the basic emotions, no? So lahat. Now, according to Robert Plotchik, they are joy, anger, sadness, surprise, fear, acceptance, disgust, and anticipations. So, ito yung mga tinatawag na emotions, no? So, I hope na tandaan po natin to. He named it as Plotchik's emotional well. Okay. Kasi may plus, plus, plus po ito, ha? So, kaya tinatawag siyang basic emotions. Like yung kanina, sadness plus surprise is equals to disappointment. So alamin natin to, siguro naisip nyo, bakit ba itinuturo to ni Doc? Kaya na sinabi ko sa inyo, may malaki pong factor itong emotions kung bakit tayo nagkaroon ng physical sickness. Okay? So alamin natin tong mga basic. Alright. So factors affecting emotions, of course, gender. Okay. Gender, malaki po ang magiging ano natin, factor sa gender, no? So these are all the factors affecting emotions. So classifications of disorders of emotions. So there is no consensus on how to classify disorder of emotions, no? But Fish clinical psychopathology describe five levels of emotional reactions, expressions that have clinical relevance. Those are normal emotional reaction, abnormal emotional reactions, abnormal expressions of emotions, so morbid disorders of emotion, morbid disorder of emotions. Bakit ko binanggit to? Akala, yung word na abnormal, normal, and morbid. So alam natin kapag morbid, delikado po ito. Morbidity, alright. Pwede nating ikamatay. Okay, pwedeng magiging worsen, morbid, okay? So, normal emotional reactions, huwag na nating ano ito.
Pinakita ko lang sa inyo. Ito yung normal emotional reactions when there is grief. Reaction that follows the death of a loved one or response of a previously healthy persons to a life-threatening diagnosis. So this is normal emotional reaction. So that is normal. Kaya pag nakita mo yung mga taong namatayan, so ang na talagang sad na sad, di nila finifake yan. Because that is fall under normal emotional reactions. Hindi natin pwedeng i-fake. Tandaan nyo, emotion cannot be fake. It is really very difficult to fake. Okay. One problem is that many of the symptoms complained are at present both in normal response and in those that are abnormal. So those are different abnormal emotional reactions. Now, my anxieties have anxieties. This is abnormal emotional reactions. Anxiety. Okay? Sinong hindi nakaranas ng anxiety? Palagi nating palagi ko naririnig, ay naku, tumaas yung anxiety ko, nagkaroon ako ng anxiety. Please, tonight, after nyo marinig ito, wag nyo nang banggitin yung word na anxiety. Dahil yung brain natin, especially the right brain, gustong gusto niya yung word na anxiety. That's why mahirap tayong kumawala sa anxiety na yan, sa emotion na yan. Because that is full under abnormal emotional reactions. Do not mention the word, nagka-anxiety ako. Nagka-anxiety ako. Why? An unpleasant affective state and fear for no adequate reason. Wala palang no adequate reason pala. Kaya huwag kang magbanggit na anxiety kung wala kang rason. No? Sometimes is accompanied by physical symptoms such as palpitations, sweating, difficulty of breathing, dizziness, etc. Ito yung sinasabi ko, there are people na kapag nakaramdam ng palpitation, sweating, difficulty of breathing, dizziness, sasabi nila, ay, tumaas BP ko. Ay, nagkaroon ako ng sakit. Baka kung ano nung sakit ko, mga underlying issue. Actually, pag nagkaroon tayo ng palpitation, sweating, and difficulty of breathing, dizziness, you have to sit down, you calm down, okay? You calm down, sit down, okay? Free your mind from the word anxiety because maybe the cause of your palpitation, the cause of your high blood pressure, the cause of sweating, difficulty of breathing, dizziness, because of fear of no adequate reason. That is anxiety. Yan yung sinasabi ko kanina, hindi ho ganun kadali na mag-come up tayo. That's why there are times na sasabihin natin, pagdating sa doktor, lahat ng laboratory, lahat kinuha, walang makita. Yeah, walang makita. Because the problem is, hindi sa physical body mo, but your emotional reactions. It is caused by emotional reactions, not from your physical. Ang dami kong naririnig, kaya minsan natatawa na lang ako. Wala makita yung doktor, mula ulo hanggang kuko. Tiningnan na, wala talaga, pati CBC, lahat normal. Pero meron talaga akong naramdaman. Now you know, you have emotional disease. Your emotion is the one who cause that signs and symptoms. Agad kasi, hindi na mapigil yung aking yung aking heart. Baka magha-heart attack ako. Don't worry. Hindi ka magha-heart attack. You just calm down. Ang problema mo is yung emotion mo, not your physical body. Nag-react lang yung physical body mo because of too much anxiety. The fear of no adequate reason. Kaya kahit anong gawin mong gamot dyan, kahit anong gawin nating interventions and management, hindi po yan gumagaling ng kahit anong gamot. Hindi yan gumagaling ng kahit anong interventions and management ng ibang tao, but the only one who can manage is you. Remember, emotion cannot be fake. Alam mo sa sarili mo bakit ka nagaganyan. Merong underlying issues. Natakot ka kasi with no adequate reasons. If the physical symptoms occur suddenly and in combination, the result is overwhelming fear. And the term panic attack is used. O yan na. May emotional
physical symptoms and combination ng emotional reactions. That's why panic attack. Naku, nagka-panic attack ako. See? Nag-worsen. Instead na emotion mo lang yan, pati physical, tinakot mo. Okay? Because due to the fear of no adequate reason, pati physical, nag-release na tuloy siya ng symptoms. That's why it can lead to panic attack. See? Hindi ho yan madaling gamutin, no? Ikaw lang po makagamot yan. Kahit uminom ka pa ng kahit anong magaling na gamot. Kahit ano pang gagawin mo, kahit sa hospital ka pa. Okay? So, for example, there are people na pagpunta sa hospital, makakita lang ng pang-BP. Hindi naman siya high blood. Okay? Pag nakakita ng BP apparatus, natakot na. That is what we call the white coat emotion. White coat. Fear of no adequate reason. That is anxiety. Due to your anxiety, fear of no adequate reason, di ka naman high blood, nag-high blood ka. Ang tawag doon ay white coat hypertension. And that is because of your emotional reactions. No? So, kahit iinom ka ng gamot nun, mahirapan bumaba ang BP. Why? Ang problema ay emosyon. So anxious foreboding, a sense that something terrible will happen, but without the knowledge of what this will be. Anxious foreboding is present in several disorders, such as generalized anxiety, depressive illness, and panic disorder. Remember, if you will not control your emotional reactions, no? Yung ating emotions, because every day we are dealing with our emotions, actually. And some of us, namumuhay sa emosyon. Lahat po nangingibabaw ang emosyon sa atin. Halos puro emosyon because of our emotions. Kapag palagi natin ito pinapractice, anxiety develop, depressive illness, and then panic disorder. That's why darating ang time, hindi tayo maka-functions normally because of this condition. Alright? Abnormal emotional expressions. So kanina, abnormal emotional reaction. Ngayon naman, abnormal emotional expressions. Phobia. Abnormal pa rin siya. Expressions. Phobia. Ay, may phobia ako. Okay, that is from expression. When the fear is restricted to one object, situation, or idea, the term phobia is used. No? Phobia are associated with physical symptoms of anxiety with avoidance. Most fears are learned responses, such as person who develops a fear of dogs after being bitten. Nagkaroon ng phobia. Okay? Some phobia are secondary to morbid states, most commonly depressive illness. So remember, huwag pabayaan yung phobia-phobia na yan because it can lead to, okay, it can lead to depressive illness and others such as fear of contamination are regarded as obsessional symptoms. So there are people no na takot madumihan. Okay? And that is fall under phobia. Okay. Takot na to. Ay, ang dumi. Ay, wag mo idikit sa akin yan. Ay, ayoko yan, ayoko yan. So that is fall under abnormal emotional expressions. So akala natin normal. Ay, kasi malinis kami sa bay. Akala natin normal yun sa atin, but actually no. Nasa sitwasyon ka ng abnormal is emotional expressions. Now, dito naman tayo sa abnormal emotional expressions, depressed mode na. Kanina phobia, ngayon depressed mode na. Depressed mode is one of the commonly experienced abnormal reactions. Depression term is used to describe the appropriate sadness that is associated with bereavement, the low mode that comes from frustrations, and for profound gloom that is part of severe depressive illness. Depression can be also a symptom of secondary to another morbid process and understandable reaction of an illness in itself. No? Reactivity of mood is the term used to describe the fluctuations in mood that occur in parallel with change to one's environment. So, depressed mood. So, pag sinabing depressed mood, hindi na yun. Okay, ha? Morbid disorders of emotion. So, morbid disorders of emotions. Ito yung types of
abnormal, no? Emotions natin. Phobia, depressive mood, okay? And then depressive illness. Use term such as weight, a cloud, a darkness to attempt to capture the exact emotional feeling. A morbid sadness in the illness may be associated with morbid thinking that may reach delusional intensity. Now, what is the best example for this depressive illness? Now, sometimes, the number one na titingnan natin sa isang tao, kapag hindi na siya kahit anong saya ng group natin, hindi niya magawang tumawa. Lahat tumawa na, hindi pa rin niya magawang tumawa. Okay? A weight, a cloud, a darkness. Ibang-iba yung kanyang reactions towards stimulus, no? Now, the next is, doon sa site namin, a person sitting too much time sa CR, okay, tandaan niyo to. 30 minutes up, nakaupo ka sa inodoro at hindi ka tatayo kagad. That is one of the sign of depressive illness. Okay? Wherein you can find comfort in the comfort room. Maraming ganun tao. Pag umupo sa inidoro, hindi na sila tumatayo. Matagal kasi parang yung comfort nila andon. But actually, that is one of the sign of depressive illness. Okay? Ano pa ang sign ng depressive illness? Gusto tulog ng tulog. Gusto matulog ng ilang oras sa gabi, okay lang. But sa araw, it is not a normal. It is not a normal sign na matutulog ang isang tao. Actually, sa doctor sleep, we are not allowed to sleep, no? More than 15 minutes. Why? Para tayong groggy after. It's good to take a nap, but less than 15 minutes only. Or else, para kang groggy, para kang lasing. Because kung ano yung na-miss mo na oras ng tulog sa gabi, hindi mo pwedeng, ano tawag yan? Hindi mo pwedeng i-substitute ng tulog sa araw. Cannot be. That's why, ang tao kapag natulog sa araw, tulog ng tulog, that is one of the sign of depressive illness. Okay? They cannot handle their emotions anymore. It's too heavy. It's too dark. Di ba? So, a physical, often there is inhibition of thinking, loss of drive, and decreased voluntary activity. Sama mo, ayaw. Lahat ayaw na. Okay? So, walang joy. Okay? Wala na, hindi mo makikita. The physical, merong neglect. Yung unang makikita mo dyan is neglect. Nagni-neglect. Lahat ng i-offer mo, nagni-neglect. Ayoko yan. Ayoko yan. Ayoko yan. So, pag may makita kang tao, na-encounter ka ng tao na, ay, ayoko, ayoko, ayoko. More than four, but not less than four. It means, be careful kasi that person has already a sign of depressive illness. Sama ka sa amin kasi ganito, ayaw ko. May iba na naman, tara, punta tayo sa ganito, kain tayo, ayaw ko. So, four is a sign that a person has depressive illness already. Okay? There may be difficulty making decisions due either to poor concentrations, to obsessional doubting, secondary to the mood state. So that is morbid disorder of emotion. Pag sinabing morbid, please have time to stay, no, dun sa klaseng, sa taong yan, because hindi na sila okay. They're not okay. No? Pag wala na yung joy, wala kang makitang joy, and then puro na hindi, ayaw, ayaw, ayaw. And then parang gusto na lang palagi mag-isa, hindi na nakikihalabilo. So, hindi ho maganda yung hihindi-hindi ka. Hindi ho yun normal. Hindi ho yun normal. Bakit ganito? Pag niyayaya ako, ay ayoko. Tapos meron na naman isa, you can notice your emotions deep inside because it is difficult to fake the emotion. Ikaw mismo sa sarili mo, bakit ganito na nararamdaman ko? So, lalong-lalo na kapag you are experiencing, no, matinding problema, matinding trouble. You need somebody. Why? Pwedeng mag-lead to depressive illness. Okay. Kapag hindi natin naagapan ang depressive illness because of this morbid disorders of emotions,
it can lead to schizophrenia. Okay? So alam nyo ang schizophrenia, it has five types. So pag sinabing schizophrenia, delikado. So, pwede na tayong dalhin sa mental hospital. Alright. Sa depressive illness, dapat i-rescue na natin yung mga signs and symptoms early. Because, pag na-develop yan ng lumalim pa ng lumalim, hindi natin naagapan. Kawawa. Alright. Akala kasi natin, ay, ayaw na niya kasi ganito. No. Titingnan natin kasi nakikita natin ang emotions ng isang tao. It cannot be fake. Alright, morbid disorders of emotions, morbid anxiety. Frequent occurs in association with morbid depression and can cause difficulties in diagnosing depression. So sometimes, di na, ang hirap, anxiety ba to? O, ang anxiety kasi, palaging aligaga. Okay? Palaging, ang titingnan natin sa anxiety, palaging aligaga, pa hindi mapakali, okay, may panic attack. But depressive, quiet, they're quiet, no? Gusto nilang mag-isa. Okay, yun yung difference between the morbid anxiety and the depressive illness. In severe form, it can present in picture of agitation. Okay, agitation ang anxiety. Agitation, parang laging aligaga, no? Morbid anxiety is also found in organic states and may sometimes be secondary to refined visual hallucinations. May nakita ba kayong tao na nasabi lang niya, "Hoy, may ganito ka," natataranta na? Parang hindi na niya alam kung ano gagawin niya. May napansin kayong ganun tao? It's a sign of morbid anxiety. Okay? Agitation. May nasabi ka, "Hoy, teka lang, nakita ko yung ganito." Wala na, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Parang nababangga-bangga na niya. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin. That is a sign of morbid anxiety. Be careful. Acute and chronic brain disease, morbid anxiety, ha? Hindi ho siya simple. Kaya nga sabi ko, hindi lang po sa pagkain, but ito ang pinakamatinding kalaban natin, the emotion. It can lead to acute and chronic brain disease. When mild, can produce anxiety mixed with depression and irritability. This was previously canceled organic neurasthenia. Kaya pag may nakita po ako kaya nga, doon sa mga doon sa mga gustong mag-enroll ng scanning, no? Turuan ko kayo kung talagang gusto niyo na may scanning. Then it's time na turuan ko kayo. Pag may time kayong bumili ng scanner or we can let you borrow our scanner, no? Turuan ko kayo. Nakikita ko palagi neurasthenia sa brain. Neurasthenia, neurasthenia, neurasthenia. Napapansin nyo ba palagi kong binabanggit ang neurasthenia? So now, you know that neurasthenia is a morbid anxiety. Neurasthenia can lead to brain disease. Namamaga na po yung pinaka uh, blood vessels natin sa ating brain because of too much anxiety, depression, and irritability. That is what we call neurasthenia. Nakikita ho yan sa machine. No? So sa machine pa lang, alam na natin ay kailangan natin na i-guide to. They are not okay. Anxiety and fear are often present in psychotic states, such as paranoid, schizophrenia. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na ito ay hindi po madaling sakit. No? Ito ay hindi madaling factor yung kung ang pagkain pwede nating okay, bawal to, hindi natin kakainin. But emotion, it is really difficult to control. It is difficult. Why? Depende kung papaano yung approach natin towards the stimulus. Okay? Anxiety and fear are often present in psychotic states. Hindi ho yun normal. It can lead to paranoidal schizophrenia. Pag sinabi schizophrenia, sira ulo ka. Alright? Pag sinabing schizophrenia, hindi na ho normal mag-functions yung ating brain. It has brain problem. This may not be morbid but rather a natural reaction to delusions and hallucinations. So, pag may schizophrenia na ang tao, may makikita ka ng delusion and hallucinations. Pag sinabing delusions, nagsasalita din mag-isa, hindi niya naliligo, kinakausap niya ang sarili mag-isa, tawa ng tawa mag-isa, okay? Para siyang feeling si Darna, okay, that is delusions. Hallucinations, okay. Feeling niya siya si God, okay. Nag-hallucinate siya na kung ano-anong hinahallucinate niya. That is the difference between delusion and hallucinations. Hallucinations,
Ang delusions, ito yung mga delusions. Delusion is feeling siya si Darna, okay? Siya si Batman, okay? Kaya yung iba tumatalon, okay? Kasi that is delusion. Pag sinabing hallucinations, okay, feeling niya na siya si nag-hallucinate. Okay, kung ano-ano sinasabi, nakikita niya na yung sarili niya na may mga nakikita ka ng papatayin ka. Ayan, yan yung mga hallucinations. May sasasaksak sa'yo, kaya sila nagagalit, bigla na lang ng babato kasi tingin nila sa'yo, demonyo ka. So that is the signs and symptoms of uh, uncontrolled anxiety and depression. So wag na sana natin na paabutin sa ganun because this is really difficult, no? So dahil lang sa emotions na hindi natin na-control, okay? Irritability, right? Ito yung mga tao na this is under morbid disorders of emotions, irritability. May be seen in depressive illness and schizophrenia. Delikado po ito ha. In mania or hypomania, the patient is often cheerful and elevated, but there is frequently significant irritability also. Ito pag sinabing irritability. Ngayon, tawa ng tawa yan. Tawa ng tawa. This is a mania or hypomania. Tawa ng tawa. Okay. So, masaya-masaya, tapos biglang nagagalit. Okay. Sobrang saya-saya-saya. Biglang nagagalit. That is sign of irritability. It is already the combination of depressive illness and schizophrenia. Okay? Irritability is also prominent in mixed states, which also patient is both depressed and manic simultaneously. So, dysphoric mania. So, ito yung mga mangyayari kapag hindi natin makontrol yung ating emotions. Hindi ho madali itong sakit na ito. Hindi ho madali dahil pagdating sa brain problem. Remember, this is the CPU, the control sa buong system natin. The control system, the CPU, Central Processing Unit, ito yung natamaan. Natamaan siya because of your emotions, no? Hindi mo na control yung emotions. Apathy. Extreme apathy may be a feature of severe depression, schizophrenia, or damage to the frontal lobe. Apathy. Okay. Apat. Anong kanta na yun? Apato, pato. So, apathy. This is a sign of severe depression. Alright? So, disorders of emotions. So, these are the disorders of emotions. See? Dahil sa emotions natin, nagkaroon tayo ng disorder. Nagkaroon tayo ng bipolar 1, bipolar 2, and cyclothymic disorder. Bipolar related to disorder has symptoms that include alternating pattern of emotional high, emotional low of depression. So, high and low, high and low. May kanta yan, high and low. So, sa Empire of the Sun, sometimes pag pinapakinggan ko to, natatawa ako sa kanta na yan. Yung kanta ng Empire of the Sun, the high and low. That is the signs of disorders of emotions, the bipolar. Okay, the common feature of this disorder is presence of sad, empathy, irritable, accompanied by somatic and cognitive changes that significantly affect the individual's capacity to functions, no? Pag sinabing bipolar, hindi nila, okay, high and low, high and low. And then they cannot functions normally sa mga dapat nilang gagawin, kahit anong turo mo sa mga yan, kahit anong ingest mo ng informations, kahit anong ingest mo ng mga important matters, hindi ho yan pumapasok. Why? Maybe because they are already on the bipolar 1, bipolar 2, or cyclothymic disorder. Bipolar 1, mild pa lang. Bipolar 2, medyo sunod-sunod na yung pattern ng high and low. Okay? So, tawa, galit, tawa, galit, sad, irritable, iba-iba. Okay? So, that is bipolar. And that can be resulted in uncontrolled emotions. No? So, depressive disorders. Ito na. Disruptive mood, dysregulation disorder, major depressive disorder, Di pa. depressive disorder, persistent depressive disorder. So there are different
types of depressive disorder, no? So, disruptive mood, dysregulation disorder. Ito yung mga yung disruptive mood. Ibig sabihin hindi na nila kayang sumabay sa kung anong merong stimulus on a certain on a certain situations, no? Di na nila kayang sumabay. Yung iba, sayaw na sayaw, siya nakaupo lang. Okay. Yung iba, tao ng tawa, siya na umiiyak or nagagalit. Alright? Pag may sumasayaw, nagagalit. Pag may kumakanta, nagagalit siya. Ayaw. That is already a sign of disruptive mood, depressive disorder. So, sa dito pa lang, dapat agapan na natin. Why? Ang hirap po pag napunta tayo sa matinding problema, which is the schizophrenia. So, the anxiety disorder are heterogeneous group of disorder that typically involve a number of negative emotions, the most prominent being anxiety, fear, and disgust. That's why, wag na wag nyo laging banggitin yung word na anxiety. Because our right brain, ay gustong-gusto niya yan. May anxiety ako, may anxiety ako, may anxiety ako. That's why we are living in every day na may anxiety ako, nagka-anxiety ako, please do not mention the word anxiety. Mula ngayon, dahil gustong-gusto ng right brain yung word na yan. And remember, anxiety disorders, ang dami oh, ang dami. Huwag nating hayaan na ma-develop natin to. Selective mutism, specific phobia, yung kanina, social anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, generalized anxiety disorder. Ito yung mga pag palagi mong binabanggit ang anxiety na word. Na may anxiety ako, nagka-anxiety ako, please. Hindi ho yan magandang word na banggit-banggitin mo araw-araw. Dahil pwede kang mag-lead sa pinaka-worst situations. Ang dami kong naririnig na ganito. Sometimes gusto ko i-correct. Huwag mong banggitin yung nagka-anxiety ako. Nagka-anxiety ako. Please do not mention the word anxiety. Gustong-gusto ng right brain natin yan. Why? The right brain controls the emotions. Okay? What if hindi mo kayang i-control? And then, after nang hindi mo kayang i-control, can lead to depressive illness. Pag hindi mo na makontrol yung anxiety and depressive illness, mapunta ka na sa schizophrenia. Alright? Mahirap po yun. Now, disorders of emotion. Eto yun. Obsessive compulsive disorder, yung tinatawag na OCD. There are a lot of people na hindi nila alam na may OCD sila. Alam niyo ba yung OCD? Ay, yung iba proud na proud pa. Ay, meron akong OCD. Meron akong OCD. Ay, yung anak ko may OCD. Yung kapatid ko may OCD. Ay, ako may OCD. Okay? Huwag kang matuwa because that is full under disorder of emotions. Pag sinabing obsessive compulsive disorder, ito yung mga tao na nilagay to. Okay. Ayaw na ayaw mo na may taong ibang mangingialam. Okay. Hindi mo pwedeng, ops, pag nilagay mo yan, alam na alam niya. At kailangan niyang ulit-ulitin, ulit-ulitin, ulit-ulitin. Kahit napunasan na, punasan ulit. Sunod, ulit-ulitin, ulit-ulit. Puro ulitin. Kaya nga, obsessive compulsive disorder. Tapos na, maya-maya, balikan ulit. Baka nagalaw. Teka lang, baka nadumihan. Hindi pwedeng merong ibang gagalaw. That is already a disorder. Alright? So, adjustment disorder. May mga tao, akala natin no, adjustment disorder. There are people na, okay, merong sitwasyon, there is a stimulus, okay, especially sa pagdadrive. Okay, drivers, usually, ito nangyayari sa mga drivers. Okay, adjustment disorders. Merong traffic. Because of the emotional disorder, nagagalit sila, wala naman silang kaaway. Nagagalit. Ito yung problema sa mga drivers. Teka lang, ano ba yan? Tumatawid ka. Nagsasalita, hindi naman naririnig sa labas. Okay? Ito yung mga tao na kahit meron lang tumawid, o meron lang dumaan sa kanya. Ano ba yan? Dumaan ka dyan. Alam mo naman, nandito ako nakatayo. Okay? That is already a disorder. Okay? Yung nagagalit ka in a situations na kung tutuusin, hindi naman dapat ikagalit.
Okay? Lalo na sa mga driver. Okay, na traffic, may nag-swerve, galit na agad. Merong kunting wala ka ng pasensya. That is full under adjustment disorders. And also the adjustment disorders between the husband and wives, no? The husband and the wives or yung siblings, no? Adjustment disorders. Galit yung isa, magagalit ka rin. So, walang north and south. Wala pong nagpapakumbaba. Lahat galit. Akala natin normal yun. It's not normal. Okay? It's not normal. Hindi tayo nagpapatalo. Why? Hindi tayo nagpapatalo because you are not in a stable emotions. Kaya ka, kaya ka ganun ang sitwasyon. Bakit ba ganito? Totoo, hindi naman dapat ikagalit yung sinabi. So, sa adjustment disorders, marami po dito nagkaroon ng disgrasya. Why? May nasabi lang yung isa, biglang lumaki. Okay, biglang lumaki. And then napunta sa krimen because of adjustment disorders. Hindi nila kayang i-regulate yung kanilang emotions according to the stimulus na na-encounter nila. So, this is already a disorder. Post-traumatic stress disorder. Pag sinabing post-traumatic stress disorder, traumatic, pag sinabing traumatic, ikaw mismo naka-witness ng krimen during may krimen. Traumatic disorder ang madidevelop sa'yo. Naka-witness ka ng binaril mismo, ikaw nakakita. May na-witness kang sinaksak or nasagasaan. Something na may accident. It is what we call the PTSD. Ang kadalasan na may PTSD, post-traumatic stress disorder, are those yung mga na-rape, okay? Yung mga ganon. Yung mga military, okay? Especially ang mga military. Like, for example, yung mga Marines, okay? Tingnan nyo ang mga sundalo. Pag after nila na mag-retire, meron po silang PTSD na na-encounter, na na-develop. At hindi ho yan ginusto ng tao. Automatic yung brain affected because of the stimulus. Yung emotions niya, na takot, yung emotion, yun yung takot na nakikita niya, na-witness niya. Takot ang na-develop. And then, the brain, nagkaroon ng impact sa brain niya. That's why, hindi yun makakalimutan. Naka-record na yun sa brain natin. Alright? Pag once naka-record yung traumatic situations, hindi ho yun nabubura. That's why, part of psychological approach, no? Kailangan po meron pong series of, because of that emotions, no? Merong series na treatment sa mga may PTSD. Why? Ang may PTSD pwedeng pumatay. Okay, kung ano yung na-witness niya, yun din ang gagawin niya. That's why the best treatment or management for PTSD ay kailangan ilayo mo siya sa sitwasyon kung ano yung nakakakos sa kanya ng PTSD. So that's why yung mga sundalo, pag nakita na armor car yan, nanginginig PTSD. Pag may nakita yan sila or yung mga iba na rape, yung traumatic situations, no? Mangiginig sila and then nagkakaroon ng recourse. Mangyayari ulit yung sitwasyon na yun. That's why it is difficult. No? Illness, anxiety disorder. Ito na yun. Yung mga hindi natin makontrol, fear of unknown. No? Fear of unknown cause. Illness, anxiety disorder, yung mga binanggit ko kanina. And then schizophrenia, ito na po yung hindi na normal mag-functions yung ating brain. It has five types of schizophrenia and also the personality disorders. There are a lot of personality disorders, no? Especially doon sa mga tao na hindi talaga kayang i-overcome ang emotions na na-encounter. Lahat ng ito ay nagsisimula sa emotions. Okay? Ano yung mga emotions? Yung five types of emotions. Fear, okay? Sadness, yun yung mga emotions. Now, emotions can lead to disease. Alright? Emotions can lead to disease. Emotions can affect health in numerous ways.
Kanina, ang binanggit natin is more on psychological emotions that can lead to psychological illness. This time, emotions can lead to affect health in numerous ways. No, perhaps the most well appreciated is that chronic illness presents significant challenges in terms of psychological adjustment. All right? Individuals does not only have to navigate various physical symptoms and related emotional and social stressors in the time surrounding diagnosis and treatment. They also have to adapt to the longer term consequences of disease and treatment, persistent pain, fatigue, cognitive impairment. All right? So, illness-related emotional experiences range from transient feelings of vulnerability, sadness, fear, and to conditions that can be long-lasting and more disabling, such as clinically significant depression and anxiety. Sipin mo, emotions can lead to different physical diseases. Okay? While many patients who develop chronic disease often report relatively low levels of psychological distress, prevalence of clinical relevant disorder, anxiety, and depression. Pinaka nag-develop ng chronic illness because of anxiety and depression. Fear of no known reason tends to be the higher in these patients than in general populations. For example, the rate of major depressive disorder is 2-3-fold higher in patients with cancer or cardiovascular disease. See? Now, psychological distress associated with illness and medical treatment is consequential for subsequent health outcomes. No? So, psychological distress because of too much fear, no? Depression and anxiety are related to poorer quality of life and daily functioning in cancer and CVD patients. Depression and anxiety ay may malaking factor pagdating sa development of cancer and cardiovascular disease. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po ang food. Cancer and cardiovascular disease is emotions is too related. Why? Because of depression and anxiety. Pag may anxiety ang isang tao, puro stress hormone ang dumadaloy sa buong katawan. Kapag puro stress hormone, our body become too acidic. If puro stress hormone, our blood is too thick. Napakalapot. That's why nagkaroon ng CVD, cardiovascular disease. Hindi lang sa puro mga fatty foods ang cause ng CVD, but also anxiety and depression. Because anxiety, pwede pong because of too much stress hormone, the cortisol, okay, the adrenaline, the endorphins, okay, those are hormones for stress hormone. Yun yung mga nangingibabaw sa katawan natin. That's why lumalapot ang dugo. It can lead to cardiovascular disease. Tingnan nyo, kapag natakot ka, pag takot na takot ka, tingnan mo, grabe ang palpitations at hirap na hirap kang huminga. Napansin nyo? Because of your emotion, grabe po ang palpitations. Natakot ka because of fear, grabe po ang palpitations. That's why nakakapag-develop ka ng cardiovascular disease. Conversely, indicators of psychological well-being, such as optimism and capacity to experience positive emotions, suggest better adjustment to illness. Much has been written to emotions as consequence of disease. As part of disease management process for the discussion on psychological adjustment to disease, okay, whereas hypothesis that emotions play a role in health maintenance. Emotions play a role in health maintenance or disease development is more controversial. Napakahirap, no? So, now, ito yung study, no? Kung na-prove that one of the leading factor in developing chronic disease, especially cancer and cardiovascular disease, not only that, is because of uncontrolled emotions. Too much anxiety, too much fear. Now, emotions and disease. Emotions have a power effect on the immune system and our body functions. Ang laki po ng effect.
especially our immune system, our blood, affected because of too much fear, too much anxiety, too much depressed. Ang ating immune system ay affected. Emotions are energies in motion. Okay? Emotions are energies in motion. It is proven fact that negative energies such as fear, anxiety, resentment, anger, and guilt weaken your immune system, resulting to illness and disease. So these are the factors that can contribute to illness and disease, not only from the food we eat. Okay? Ito yung pinakamatindi na kailangan nating gamutin. The fear, anxiety, resentment, anger, and guilt. Do you believe that your mind and body are connected? Yes. Especially, yung body natin is only a recipient of the condition of our mind. Do you think that what your mind manifests, so does your body? Yes. For centuries and beyond, wellness experts have been arguing in the favor of arterial connection that binds our mental state with our physical reality. Emotions are physiological sensations that occur within your physical body. See? Physiological sensation. Research has linked specific emotion to certain regions within the body. Each emotional experience tends to have its own home, okay, where it manifests within your physical being. Wow. Feelings are called such for a reason. You feel them. People spend so much time talking about how they feel. They attend workshops, visit therapists, and vent their feelings to anyone who will listen. They intellectualize and analyze their feelings. They think and talk about them, but they rarely feel them. Developing an awareness of exact where you are feeling them. Actually, no. Psychologist is the number one na merong problema. Okay? So, hindi sila pwedeng, they are not effective to treat patients kung hindi nila naranasan kung ano ang problema psychologically. Alright? Developing an awareness of exact where you are feeling them, how they feel, and what you can do release them in healthy ways can be the key to emotional freedom, the conscious. Now, there are two types of mind, the conscious mind and the subconscious mind. Ang conscious mind, 12% analyze, thinks, and plans. Short-term memory. Ito yung mga conscious mind. Ito yung lagi nating ginagamit. The conscious mind. That's why too emotional. But the subconscious mind, 88%, it is the long-term memory, emotional and feelings, habits, relationship, addictions, involuntary body functions, creativity, developmental stages, spiritual connections, and intuitions. So these are the subconscious mind. Do you know that God nakikipag-usap sa atin through our subconscious mind? Not in our conscious mind. Because conscious mind, this is only a short-term memory. But the subconscious mind, this is a long-term memory. Si God, nakikipag-usap sa subconscious, not from the conscious mind. Alright? So ways emotions affect behavior. These are the ways why emotions affect the behavior. Influences our logic and productivity, determines how we treat ourselves and others, can continue unhealthy cycles. So, stress and emotions creation cycles. So, ito na yun. The stress and emotion creation cycle. Di ba ang emotion, pinakamatinding factor na nag-develop nakapag-contribute ng development ng chronic diseases. Heart and small intestine. Alright? Negative emotion, hate, cruelty, and impatience. Pag lagi tayong may galit, cruelty, and impatience, ang nagsasuffer is the heart and the small intestine. Stress plus anger plus hate plus impatience plus cruelty, physical symptoms, palpitations, high blood pressure, and chest pain. That's why, ito yung sinabi ko kanina, because of emotions, the stress, the anger, the hate, impatience, and cruelty, ang physical manifestations, palpitations, high blood pressure, and chest pain. Kaya kahit anong gawin nating inom ng gamot, kahit anong gawin natin ng management or interventions,
Kapag hindi natin ayusin tong mga emosyon na ito, it is useless. Why? This is very difficult to handle, ay difficult to manage. Ikaw lang ang makakapag-manage ng anger mo. Yes, we have part, but tayo talaga ang number one na mag-manage ng our own emotions. Why? It can lead to physical symptoms. Stress plus anger plus hate plus impatience plus cruelty is equals to high blood pressure and chest pain. Sabi, ay, meron na akong problema sa heart. Ay, pagdating doon, okay naman yung ganito mo, okay naman yung ganyan mo, okay naman. Ba't ganun? May ganito to. Talagang nararamdaman ko to. So I hope we can relate, no? That's why, pag hindi mo to alam, maghanap ng magaling na cardio, maghanap ka ng magaling na hospital, o kung sino-sino pa. Iba't iba hospital, o iba't iba tuloy nakita ng mga kung ano-ano, na kung tutusin, hindi naman talaga yon ang diagnosis. But, ang pinaka dapat mag-manage at gumawa ng interventions yan is ikaw. Why? Ito po ang resulta sa physical symptoms. This is also part of metabolic syndrome. Okay? Stress plus anger plus hate plus impatience plus cruelty is equals high blood pressure. Okay? So, ayusin natin to. Okay, ayusin natin to para wala tayong ganito. Alright, number two. Number one is stress. Okay? Tingnan nyo. Liver and gallbladder, negative emotions, anger, jealousy, and envy. Kapag palagi tayong galit, lagi tayong may jealous, palagi tayong envy, ang nagsasuffer ay liver. Okay? So physical symptoms, the liver produces more cholesterol. Actually, cholesterol is one of the body chemical, no? Na nagpo-protect ng organs, especially our brain. Our brain cannot functions without fats. Okay, kaya nga tinatawag na there is LDL and HDL. So, ang ginagawa natin, inom tayong tatin, 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 tatin. That's why pag result, ang nagkaroon ng result, ano nga yung pangalan mo? Saan nga ako galing kanina? Ano nga yung pangalan ng pinasukan ko? Kasi the cholesterol level bumagsak. That's why your brain cells cannot function normally because our brain cells needs fats, the healthy fats. Okay, the good cholesterol is the engine wherein our brain cells can functions normally. So bile production becomes imbalanced, impairing digestion. Blood stagnates in the liver, reducing its ability to detoxify the body. Talaga, pag nagagalit ka, pag may jealous ka, lumalapot ang dugo. That's why hirap na hirap yung ating liver because liver is the main organ for detoxifications of our blood. Nalapot kasi meron kang ganitong attitude. Stress plus anger plus jealousy plus envy plus frustration. Ito yon ang mga sakit na makukuha. Stress plus anger plus hate plus worry plus anxiety plus mistrust. Physical symptoms, impaired digestion. Kaya yung mga hindi ako natutunawan, lagi akong constipated. Okay naman ang kulon ko. Okay, okay ang kulon. O you better check your emotion. Your stress, your anger, your hate, your worry, your anxiety, and mistrust. Magkakaroon ka talaga ng impaired digestion. Di ka matutunawan. Difficulty eliminating waste product by digestion. Nagkakaroon ka ng constipation. Kain naman ako ng kain ng mga fiber, inom naman ako ng inom ng mga ganito. Bakit ganito pa rin? Oh, you better check your emotion. Right? So at least ngayon, marami na po tayong babantayan. Number five, stress plus anger plus anxiety plus depression plus sadness. Physical symptoms, breathing problems. Hirap na hirap ka huminga. Kasi grabe yung stress, grabe yung anger. Tingnan mo yung anger. Ito yung taong galit na galit at laging stress na stress. Depression na, may sadness pa. Nahihirapan talaga yung huminga. Why? Lumapot dugo. Decreased oxygen in the blood and constipation. Ayan ha. Pag sabi mo, okay naman yung result ko, you better check. Ay, okay naman yung functions ng ano ko, colon ko. Okay naman yung lungs ko. Okay naman yung intestine ko. Okay naman yung aking stomach. Bakit ganito? O, you better check your
emotion. Baka lagi kang ganyan. Namumuhay tayo sa ganito araw-araw. Number 6, stress plus anger plus anxiety plus depression plus sadness plus fear. Physical symptoms, loss of primordial and sexual energy. The body becomes acidic. Yan na yung sinabi ko. Okay? The nervous system becomes stress. Loss of life force. Natural, yung nervous system natin. May anger ka na, may stress ka pa. Ay, nako, yung puso mo nagpapalpitate na. Lahat yan mararanasan natin. That's why, nagkaroon na emotions leading to physical diseases. Mahirap po ito. Kaya, wag na tayong magtaka. Lahat ng result okay. Ngayon, alam nyo na kung anong may problema. You better check your emotions. Positive emotion creation cycle. Ito naman yung mga positive. Ayan. Kanina, puro negative. Ito yung positive. Tingnan nyo ha. The heart and small intestine, merong sound yan. Positive emotions, love, joy, happiness. Kumakanta sila. Actually, merong kanta yung ating heart. Meron siyang sound. Love, dub. Love, dub. Love, dub. Okay? Ang tawag doon ay Korotkoff sound. Korotkoff sound dito sa BP. Love, dub. Love, dub. Yan yung tunog ng ating heart. Even the intestine. Kaya nga pag pakinggan mo yung tiyan mo, humiga ka sa tiyan ng kapatid mo, asawa mo, bigla sasabi, di ba? Tumutunog. If you have love, happy ka, and then there's joy, masaya po ang ating heart and the intestine. Wala pong constipation. Okay? Element of summer, sharing love, creativity, and spiritual well-being, expansion is warm. Spleen, stomach, and pancreas. Okay, ang sound nila ay, so that is the sound. Positive emotion, fairness, openness, trust, the element of the, so these are all the positive emotion creation cycle. The lungs, shh, shh. And yung ating bladder, yung kidney, yung ears and bladder, su, chu, 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 chu. Gentleness, calmness, and silence. So these are all the positive emotion creation cycle. So mamili tayo kung saan tayo. Yung kanina or ito. Alright? So let them sing sa sarili nilang tugtog. Okay? Sarili nilang music. Let them let them produce sound sa sarili nilang music. Hindi yung hirap na hirap at pinaparusahan natin. And then, negative emotions, creation cycle, negative emotion. Heart and small intestine, negative emotion, hate, cruelty, impatience, on fire. Okay? So, lahat yan. Pain emotion chart. Sa pain naman, okay. Pag dito, sa likod, ito yung dito sakit, dito sakit. You are stressed. Pag dito, may problem dito sa neck part, this is lack of forgiveness. Okay? Lagi dito, lack of forgiveness. Pag dito, emotional burden. Okay, lahat ng emosyon na binanggit ko. Lack of emotional support, pag palaging masakit. Lack of flexibility, isolation. Lahat yan pag may pain. Yan yung mga pain due to emotion. Financial worries, dito sa tiyan. Kaya like ka may kabag, constipated, masakit, kung ano-anong mga discomforts. Fear of change, ayan dito masakit. Big ego, masakit lagi ang tuhod. Hala, wala ka namang arthritis. Laging masakit ang tuhod. Hindi naman, kung tutusin, wala namang ano, palaging masakit because of big ego. Tension and jealousy, lack of pleasure, masakit, and depression. So these are the emotion chart with regards to pain. Alright? So pag sumasakit yan, so alam nyo na anong emotion meron ka. So we better check. We need to regulate our emotion. We need to regulate why hindi yan kaya ng gamot na synthetic, hindi kaya ng red pine yan pag hindi natin ayusin yung ating emotions.
positive and negative emotions. So these are all. So mamili po tayo. Happiness, hope. So lahat yan nasa atin. Kung anong pipiliin natin. Depende sa stimulus. There is a stimulus. But it's up to us how are we going to accommodate the stimulation, the stimuli, okay, the stimulus. Yung iba, bakit yung iba? Positive emotions. That's why, napaka-importante yung mga ganito nating ginagawa. Nagtitraining tayo, nag-health talk tayo. This is very important. Why? We learn, no? Lahat tayo, every day. We are not all excused from emotional disorders, no? There is a stimulus. Pare-pareho tayo nakaka-encounter ng stimulus. Remember, emotions is energy in action. Okay? It's up to us. Why other people have positive emotion approach? And why other people has negative emotional approach? So it's up to us. There are a lot of people na nakikita ko. Kaya nga, pag natututo kayo, madali kayong makadistinguish ng tao. So, when you learn a lot, no, when you learn, no, alam natin tingnan tong taong ito kung nagsasabi ba ng totoo or hindi. Totoo ba yung pinakita niya or hindi? Napaka-madali. Remember, emotion cannot be fake. Okay? Positive emotions, bakit hindi na lang natin gayahin yung iba? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. But it's up to us kung papaano natin i-process yung impact ng stimulus towards ourself. Kung yung iba kaya nila, 'di ba lagi kong binabanggit dun sa law of attraction, always see a good things in a negative situations so that we can develop a positive emotion approach. Kasi kung negative lagi yung ating mindset and then the emotions, puro din negative. Yan na, nakikita mo puro negativity. Alright, negativity. Pag nakita mo negative, negative ang may stimulus. Ang approach sa'yo, ang approach mo sa towards the stimulus, negative. Ayan, ano ba yan? Ganyan, ganyan. Pero try to see a good, always see a good things in the negative situations. You will develop a positive emotion. Ba't kaya niya nagawa yun? Okay, ba't ganun siya kanina? That's why, during our psychological first aid, pag na-develop na natin, there are people galit na galit. Alam mo, instead na hindi kailangan na makikipag ano ka kaagad. Hayaan mo siyang magalit and then you just calm down. Develop the sense of i-develop natin yung parasympathetic nervous system. Huwag ka kaagad mag-approach. Although we need to give them their own medicine, the dose of their own medicine, but in a positive emotional approach, no? We give them hope, okay. Kaya siya nagagalit because merong expectations, okay. Kaya siya nagagalit kasi ganyan. So, nasa sayo kung paano yung approach na gagawin natin. Kailangan ba natin in a positive approach or negative approach? It's up to us, no? Depende sa atin. Kung pwede lang sana, no? We need to practice positive emotion. Kasi ang hirap pag negative emotion. Ito yung dahilan na lalo tayong nag-develop ng chronic diseases. Lagi kang galit, lagi kang takot, lagi kang sobrang taas ng anxiety or may guilt ka sa buhay mo. Wala kang happiness, lagi kang sad. So, huwag kang mag-expect kapag ganito ka, wala kang nakitang maganda, lagi kang nakakita ng mga negativity, wala kang nakitang maganda. Lahat na lang negative. Lahat may nasasabi ka. Okay sana kung nasasabi mo positive. Yung puro sinasabi mo negative. So, nagkakalat tayo. Remember, negativity ay matinding poison. Okay? Instead na magtulungan natin yung tao para hindi siya makadevelop ng physical sickness that can lead to chronic diseases, minsan tayo pa ang gumagawa ng way para mag-aggravate yung situations. Okay? So, we have to weigh the situations. We have to weigh the stimulus. Ayaw mo magkasakit? I-practice kaya natin to. Alright.
But actually, this two, pwede kong i-relate ito according to the Word of God. Yung Word of God sa Galatians, okay, if we really have God in our lives, okay, meron tayo. Remember, this joy, love, joy, peace, meekness, long suffering, this is the fruit of the Spirit. Doon mo makikita ang isang tao na may talagang totoong Diyos sa buhay, na naka-implant ang Holy Spirit sa buhay. Makikita mo ang positive emotions. Doon natin ma-distinguish, totoo bang may Diyos itong taong ito? Because the fruit of the Spirit, lumalabas yun. Hindi mo kayang i-fake. Because hindi tayo ang naglagay nun. It's Him who put it inside our physical body. Remember that our body is the temple of the Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, meekness, long suffering, endurance, excitement, hope, relief, gratitude, contentment. So it is really easy to distinguish a person who has God in their lives. Sa fruit of the Spirit, ito yung positive emotions ang mangingibabaw. Ang dali tingnan. Kaya pala, may Lord siya eh. The Holy Spirit is within Him, within them. Kaya yan ang lumalabas sa pagkatao niya. Kasi naka-implant sa atin. We cannot deny. The positive emotions, ito yung nilagay ng Diyos sa buhay natin. We need to practice because our body is a temple of the Holy Spirit. And positive emotions is the fruit of the Spirit. It is found in Galatians. Okay? But negative emotions, I think, lahat yan meron ikaw. Parang questionable na may Diyos, meron talaga tayong pinapractice natin yung ating fruit of the Spirit. Ang hirap. 'Di ba? So dito pa lang, sa emotions, madaling ma-distinguish yung taong may Diyos sa buhay at yung may taong may Diyos-Diyos lang sa buhay. Pag may Diyos-Diyos, oh, ito yung negative emotions ang lalabas. Galit, takot, taas anxiety, loneliness, okay? So, ito yun. Loneliness, may guilt, laging sad, okay? Laging ganun. So, doon natin ma-distinguish, wow, kung may Lord ka sa buhay, may Spirit ka sa buhay, there is joy, there is love. Wala kang galit. Kahit hindi ka na pinansin, ay hindi ka nagkakaroon ng galit. Why? The joy of the Lord is within you. Kumbaga, kahit anong stimulus sa paligid natin, meron tayong shield, the fruit of the Spirit. And that is the positive emotions. Dapat ganun tayo. Why? Hindi po tayo, sabi nga, di ba nasa Bible, the cheerful heart is the best medicine for the bones. Nabasa ko yan. Pambihira. Sakit ka sa mga bones, aba magiging happy ka. Why? Our bones has bone cells. They can able to repair itself. Manatili kang maging masaya so that the 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 oxytocin, the love hormone is the oxytocin. Yun yung mangingibabaw sa katawan natin. That's why ang bilis ng pagaling. Pero kung nangingibabaw sa buhay mo, kahit anong inom mo ng red pine, kahit anong inom mo ng gamot mo, kahit anlang punta ka ng ospital, puro ka fear, puro ka anger, puro ka doubt, puro ka worry, it's nothing. Why? All the dominant hormones in the body ay puro negative, puro stress hormone. Pain. Endorphins is a pain hormone. Merong cortisol is a pain hormone. Merong adrenaline is a, grabe po ang hormones and stress hormones. So, you choose positive emotion or negative emotions. That's why emotions has a big factor in developing chronic diseases. Alright? Kahit anong inom natin ng red pine, kung ganun ang ugali natin, it's really difficult to manage. Right?
So, organ-wise problem. So, ito na yon. Problems with the head. Okay, palaging sakit ulo, sakit ulo, sakit ulo. Feeling that something is wrong with you or something is wrong with us. With us na lang, with you. Hair problems, lack of strength and tension. May problem sa hair? Okay. Hair problems, unwillingness to hear what's going on around you. Anger about what is heard. Okay? May narinig ka, hindi na maalis sa'yo. Kaya nagkaroon ka tuloy ng ear problems. Sabi ko nga, the emotions that can lead to physical diseases. Ito yun. Okay? Nagkaroon ka ng stomach problems, inability to assimilate new experiences, fear of new ideas. Lagi kang takot. Neck problems, pag palaging masakit ang leeg, naninigas ang leeg, kung ano-ano pa. May stiff neck, stubbornness, inability to see the other side of the equation. Throat problem, feeling inadequate to stand for yourself, repress anger, and swallowing emotional hurt. Back problems, lack of support. Palagi sakit, likod, likod, likod. Hinilot na, naka dosing oras na kaka-massage, masakit pa rin. Maybe because emotionally, you lack support. Okay? Upper back, lack of emotional support. Holding back love. Nako, holding back love. Upper back. Holding back love. Yung pagmamahal na hindi mo na-express, tinago mo. That's why you always have an upper back pain. Middle back pain, you have guilt. So there are a lot of pain, no? Back problems, lack of support. Upper back, lack of emotional support. Holding back love. Middle back, guilt. Lower back, lack of financial support, fear of money. Bira, hindi ko ano to ha. Ito yung study talaga, okay? So, eye problems, not liking what you see in your life. Pag lagi masakit ang mata natin, hindi dahil kung ano-ano lang, because of our emotional condition. Not liking what you see in your life, not wanting to see the past, present, or the future. That's why nagkaroon tayo ng problema sa mata. Not seeing the truth. Knee problem, inflexibility, stubbornness, inability to bend, or ego. Masyadong mataas ang ego. Kaya pag laging may sakit ang tuhod, wala ka namang arthritis, now you know, you have emotional problem. Okay? Lung problems, feeling that we do not have the right to live life fully. Mouth problems, incapacity to take ideas, close mind, set opinions. Nerve problems, ayan mga nerves. Confused thinking, fear, struggle, and anxiety. Kahit anong inom natin ng Cibacton, kung ang ating emotion ay hindi po okay, lagi kang confused, lagi kang takot, nag-struggle ka, taas ang anxiety mo. That's why yung mga nerves natin naninigas, hirap na hirap because of the stress hormone. Yun ang nangingibabaw. That's why kahit anong inom mo ng neurobion, kahit anong inom mo ng B-complex, it's nothing if you have this kind of emotions. Breast problem. Over-mothering a place, person, a thing, or an experience. Breast problem. Heart problem, denying yourself joy and love. Tingnan mo, hindi lang yan sa bara, ha? Denying yourself joy and love. Bladder problems, being pissed off. Colon problems, inability to let go, holding on to the old. Yung mahilig, mamuhay sa nakaraan. Ayan, tuloy. Nagkaroon ka ng constipation. Leg problem, inability to move forward, reluctance for the future. So madaming sakit na hindi lang po nakukuha sa mga pagkain, kundi from the emotions. Allergies, who are you allergic to?
false ego, and sensitivity. Cold, confusions, disorder, small hurts, family and calendar beliefs. Diabetes, sense of sorrow, no sweetness in life. Kaya pala ka nagka-diabetes eh. 'Di ba? No sweetness in life. Kain ka ng kain ng matatamis. Dito naman, no sweetness in life. That's why you develop diabetes. Why? Glucagon ang kailangan lumabas. Fatigue, resistance, boredom, lack of love for what you do. That's why you are experiencing fatigue. Gas pains, gripping, undigested ideas, gulping air from fear. Headache, invalidating the self, emotional upset, uncertainty. So these are all the diseases due to negative emotions. Okay? Itching, unsatisfied desires, remorse, guilt, jaundice, prejudice, discolored beliefs, overweight, need for protection, insecurity, seeking love, fear of loss, stuffing feelings, frequent pains, frequent pains, punishment for guilt, blockage, belief in bondage, rheumatism, resentment, lack of love, chronic bitterness, feeling of revenge. So that's why. So ito yung mga sakit, okay? Na tingnan nyo, ulcer, anxiety, so warts, self-hated, constipation, inability to let go, okay? Varicose, having to stand for a job you hate. O say, varicose, having to stand for a job you hate. Arthritis, constant pattern of criticism of self and others need to be perfect. So cancer, deep resentment for a long time. Disappointment, hopelessness. So, pag palagi tayong ganito, can develop cancers, no? Stiffness, stiff in mind, clinging to old ways, swelling. So, lahat yan. Tumors, running old grudges, staying hurt for long time. Ayaw niyong magkabukol? Don't hold grudges. Staying hurt for a long time can develop tumor and cancers. Ayan, no, resentment for a long time. Meron kang galit na hindi mo may patawad. And running old grudges, staying hurt for a long time, can develop cancers and tumors. That's why be careful. So the body's heat map, okay, yung heat map natin, tingnan niyo yung anger. Kaya tingnan mo pag nagagalit tayo, grabe, ang init ng katawan natin, no? Anxiety, pero tingnan mo kapag may love, nag-aapoy tayo, okay? So, tingnan niyo yung, mamili tayo. Ganyan pala ang heat map natin sa body kapag ganyan ang ating mga emotions. So, piliin ko yung happy. Okay? Tingnan mo yung happy. Buong katawan ay nagliliyab. The body is very much alkaline. Why? Because of love hormones, no? Happy hormones. That's why hindi po lumalapot yung ating dugo, hindi nagiging acidic yung ating body environment. Tingnan nyo yung mga heat map ng katawan natin. We have to be careful. So, emotional energy centers of the body. So, hindi ko na to banggitin. Kanina binanggit ko na po to. Okay? Remember how to spot them? Okay? Emotional pain spots. Ito yung pinakita ko kanina. Other causes of emotional pain, arthritis, feeling critic, resentment, and unlove. Bone fractures, rebelling against authority. Bursitis, anger, repression, inflammation, seeing red, fear, inflamed thinking. Inflamed thinking. Joint pains, ease of changes in direction and center. Loss of balance, scattered thinking. Loss of balance, scattered thinking. Sciatica, being hypocrite, fearing the future and the money. Kapag may sciatic problem ka, being a hypocrite, fearing the future and money. Sprains, anger and resistance to move in a certain direction. Stiffness, rigid, stiff thoughts. Weakness, requiring mental rest. So these are all the emotional pain spots. So where are you? Emotional frequency chart. Kaya tingnan nyo.
Meron tayong tinatawag na total body megahertz. Megahertz po ang body natin. Okay? So, scale and the level and emotional state. Tingnan nyo ang guilt and shame. Pag palagi kang fear, anger, 100, bumabagsak yung frequency natin. Now, kapag bumabagsak ang ating frequency, sa pamumuhay natin araw-araw, kung anong merong frequency ka sa buhay mo, sa buhay mo, yun din ang ma-attract mong frequency. Okay? Remember, emotion is an energy in motion. Okay? Remember that. Emotion is energy in motion. Energy means there is frequency. So, lahat po ito. Ang emotion natin ay, ito yung nasusukat. Okay. Tingnan mo yung ating magpa-ECG ka, di ba? Ito, merong frequency. Magpa-CT scan ka using the frequency. Magpa-MRI ka using the body frequency. Ano pa? Pagpakuha ka ng blood using the frequency. X-ray using the frequency. So lahat yan ay minimeasure according to the frequency. So we cannot deny that we are living in this universe. Remember, if you think about the universe, think about energy. Remember, emotion is an energy in motion. So kung anong meron ka sa buhay mo, okay, anong frequency meron ka, lagi kang mataas ang pride, mataas ang ego, okay, 175 hertz. Kung anong meron ka, yun yung magra-radiate sa'yo. Okay? Kung ang hina ng iyong frequency, 175 ka, kung sino yung mga kasing ka-frequency mo, yun lang din ang maa-attract mo. Okay? So be careful pagdating sa emotional frequency. That's why be careful sa emotion. It can lead to different kinds of diseases. Lalo na sa ginagalaw natin sa mundong ito, sa ating business na to. Okay. If you have very low frequency, lagi kang galit, puro ka doubt, puro ka worry, puro fear, puro shame, kung ano-ano na lang. Okay. So, kung ganun ka lagi, ang maa-attract mo ay yung kasi tulad mo din. Okay? Likes attract likes. Okay. Like cures like. Okay? Like attracts likes. Like cures like. Okay, parang yung yung mga nagkiketo diet, mga matataba, kakain ng taba para pumayat. Okay? Yan yung tinatawag na like cures like. Like attracts like. So, kung palagi kang galit, ang maa-attract mo ay yun din katulad mong galit. Alright? Maikli lang yung mahihina yung mga frequency nyo. Kaya huwag kang magtaka na ang mga kaibigan mo, ba't ba yung mga kaibigan ko ganyan ganyan? Huwag kang magtaka, galing sa'yo yan. Kung anong meron kang frequency, kung anong emotion meron ka, emotion is an energy in motion. Emotion is an energy in motion. Ibig sabihin, there is a frequency. There is a scale. So, kung anong emotion meron ka, ang magiging makahalubilo mo ay kasing tulad mong level ng scale. Okay? Kung anong meron ka deep inside na emotion, yun din ang ma-attract mo. Okay, kaya magiging careful po tayo. Hindi po ito it is according to the study. Totoo po ito. Tulad niyan, kapag huwag tayong magtaka, bakit unproductive tayo? Why? We have to check our emotion. Ano bang energy meron ako ngayon? Ano bang skill meron ako ngayon? Masyado ba akong mapag-isip? Masyado ba akong, mataas ba pride ko? Mataas ba ang aking galit? Mataas ba ang worry ko? O kung ano-ano pa. Okay. Now, we have to check. Kasi, pagpapasok ta sa ganitong business,
We are dealing with different people. Okay? And it's very important to check our emotion. Why? Ang dami pong may mga very low hurts na ma-encounter natin. Again, emotion cannot be fake. Makikita at makikita. Lilitaw at lilitaw. Kaya maganda yung emotion eh. Iyon yung titingnan mo. Hindi mo na kailangan ng critical thinking. Kasi ang mental sickness, kailangan mo pa, mental disorder, kailangan mo pa ng critical thinking. Pagaganahin mo yung critical thinking mo. Unlike emotion, it is very obvious. No? Makikita sa mukha, sa galaw, sa pananalita, lahat nakikita. Very obvious. So, pag nakita mo yung kasama mo ay puro na lang negative, puro walang nakikitang maganda, huwag kang pahawa. Okay? I-boost natin. Mukhang malito. Teka lang, hindi ako aayon sa'yo. Remember, if you have a very low frequency, your body become weak. Your body become acidic. Your body become low oxygenation. So, that's why it can lead to different kinds of diseases. Tingnan nyo sa pride, pababa. Our immune system become weak. The whole system become weak. This is real, no? Kung gusto natin magiging strong, so we have to practice courage, neutrality, willingness, acceptance, reason, love, joy, peace, enlightenment. Tingnan mo ang joy, napakataas ng hertz. Kung manatili tayong masaya, okay, in everything we do, there is joy, no? Less worry, less doubt, less fear. Yes, we are not excused with this kind of different emotions. But we have a big responsibility. Kayang-kaya po nating labanan ito. Especially, go back. We are a temple of the Holy Spirit. And the fruit of the Holy Spirit, kailangan lalabas ang love, joy, peace, long-suffering, meekness. Ay, grabe. Long-suffering. Those are, ayaw mo mapahiya ang Diyos sa buhay mo, let the fruit of the Spirit will manifest sa pagkatao natin. Dahil nakakahiya, nagsasabi tayo may Diyos tayo, tapos hindi natin nakita ang fruit of the Spirit. Emotional is a fruit of a spirit. Tingnan mo, mabilis tayong gumaling. Hindi natin kailangan ng biogesic. Why? Tingnan mo, yung hertz ng katawan natin, grabe ang lakas. Pag malakas ang hertz mo, parang yung signal ng ating cellphone. Pag sobrang lakas, mahaba ang coverage. Pero pag sobrang hina, kaya hanggang ngayon wala kang maipasok na kahit isang star kasi lobat ka. Kaya ngayon nahirapan ka kumuha ng mga ka-teammates mo dahil ang iyong frequency ay napaka-limited. Ay 50 hertz ka lang, 30 hertz ka lang, 100 hertz ka lang. Imagine ang 100 hertz, ano lang yung coverage. But the moment you have joy, you have love, grabe ang coverage, ang layo. Hindi mo na kailangan hahanap-hanap ka pa. See, if our frequency inside our emotion, ating emotion ay okay. Hindi mo kailangan maghagilap ng mga tao. The universe, the God, magpo-provide sa iyo according to your hurts na naka-built in sa iyo. Hindi ka nahihirapan humanap ng star. Hindi ka nahihirapan humanap ng galaxy. Hindi ka nahihirapan humanap ng universe. Why? Because you have a very strong frequency. And that frequency connect each other. Oh, yung kasing frequency mo, yung kasing agila mo, katulad mo, yun ang mamamagnet mo. Yun ang ma-attract mo according to your emotional frequency. So, huwag ka magtaka kung nahihirapan ka. Why? Sa buhay. Because you practice the very low frequency in life. The very low frequency, the emotion na lagi mong pinamumuhay araw-araw is very low frequency.
Kaya ang hirap umahon. Bakit ganito buhay? Akala ko ba may Diyos? Akala ko ba may ganito? By the way, hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. We have to check our emotion because emotion has a big factor sa pamumuhay natin at sa ating health. 'Di ba? Pag may joy tayo, may peace tayo, may enlightenment tayo, may love, may reason, willingness, and courage. Di tayo nagkakasakit. Okay? Di tayo basta-basta nagkakasakit. Mahaba ang buhay. Lumalawak ang territory, lumalawak ang coverage. So, wag tayong magtaka na kahit dito sa business natin, kahit isang star, kahit isang araw hindi mo magawa. Why? Because you are practicing the very low frequency emotion. Yan ang pinamumuhay mo. Wala kang fruit of the Spirit. Kaya napapahiya natin ng Diyos. Di ba lagi kong sinasabi, be careful in representing God in our lives. Why? Mapapahiya siya. Hindi ko nakita sa'yo. Because if you really have God in our lives, no, if we really have God, the very strong frequency emotion, nagra-radiate yan sa atin. Very contagious. Huwag tayong mag-contaminate. Huwag tayong magiging contagious sa very low frequency. Like attracts like. Like cures like. So, it's up to us. Nasa atin. But do not forget, the emotional frequency chart, this is a reminder that the fruit of the Spirit will manifest in our lives. Hindi po ang negativity dapat. Buffet of emotions. So, these are the buffet. Araw-araw, natatawa ako dito kanina habang ginagawa ko. Kung may buffet sa pagkain, may buffet din dito. So, pag buffet na ito, okay, ang ating pinamumuhay araw-araw. So, congratulations. Hindi ka magtatagal. Dahil puro sakit ang aabutin natin. At kahit anong inom natin, synthetic drugs, kahit anong inom natin ng kung ano nung mga management, mga supplements, mga vitamins, no? Yes, meron silang contributions, but we have to check this. Ito yung matindi na nagbibigay ng chronic diseases. So the truth about emotions, so there is a combination. Anger, compassion, assertiveness. Anxiety, excitement, anticipation. Joy, sadness, bittersweet. Fear, curiosity. So these are the truth about emotions. Emotions are the bridge between our inner and outer worlds, guiding us toward a deeper understanding ourselves. They are not isolated states, but interconnected experiences that reveal the full spectrum of the human spirit. See, the human spirit. Reflect on this, how often do you pause to truly feel and interpret the blend of emotion within you? Ito yung sinasabi ko, we have to check ourselves. Kumusta ang aking emosyon? Because we are living every day with emotions. Emotion ang nangunguna palagi. Hindi natin ginamit ang logic. No? Embracing the complicity of your feelings helps you unlock their wisdom. Here's how you can start. Observe without judgment. Notice your emotions as they arise without labeling them as good or bad. Everything feeling has its own story and purpose. So it's up to us kung paano natin. So diagnosis and assessments, it is very, very easy to assess and diagnose. Sinabi ko na, emotions is really difficult to fake. It is subjective. Nakikita. And then, hindi natin pwedeng i-deny. All can be measured in humans. Self-report techniques, okay? So lahat yan, pag may nakikita tayong hindi maganda, we better check our own selves, not other people. Sama ng ugali nila. Bago ka magsalita ng ganun, sama-sama ng ugali ng mga taong yan. Bago tayo magsalita ng ganun, we have to check our own emotion first. Tama ba ito? Kasi sa pagsalita mo ng ganun, ikaw may problema ka talaga. Alright? Kasi kung positive ang nakikita mo, hindi mo pwedeng sabihin yun. Alright? Kundi,
meron kang positivity towards that person. However, subjective experience generally cannot. No? So, treatment and interventions. Evolutionary view of the emotions does not encourage one kind of treatment above others. Okay? Evolutionary view of emotions does not encourage one kind of treatment above others, but it does suggest a simple framework for considering what can be changed to relieve an emotional disorder. Nasa atin. You check. We have to check our own emotion first. No? Emotions arise from situations. The appraised meaning of which influences the brain mechanism. Okay? So, four things can change: object, situation, the person, motivational structure, the perception of the situation, and the brain. So, ito yun lahat. Treatment and interventions, okay, pwede natin i-counsel or we have to apply, lalo na yung mga worst na talaga. Depression and anxiety, they need drugs talaga. Lalo na kapag depressive illness, schizophrenic illness, we need to give them the drugs kasi brain na po ang problema, ha? So, marami po tayong paalala, but the best line na pwede kong ibigay with regards to emotions, no? We have to go back to the Word of God. The Bible addresses emotions by acknowledging their existence, guiding believers to manage them through prayer, and encouraging emotional self-control. Okay, according to Philippians, which advise bringing anxieties to God in prayer. Because the number one, kalaban natin yung word na anxiety, dapat hindi natin yan kailangang banggitin ng banggitin because it is fear of an unknown cause. Okay? So, sabi nga, uh, Philippians, bringing your anxieties to God in prayer. Okay? Wala naman talaga anxiety. Okay? Wala talaga anxiety. Ikaw lang yan. Tinakot mo sarili mo. Okay? Fear to face the truth. Kaya may anxiety. Ephesians 4:26, it's cautious against letting anger linger. Hindi pwede na yung ating anger ay tumagal maghapon. Proverbs 16:32, which states that controlling one's temper is greater than capturing a city. Also notes that there is a time for every emotions, from weeping to laughing. Alright? So, be you angry and sin not. Okay, hindi po pinagbawal na magalit. Pero wag kang mamuhay ng galit. Okay? Because we are a normal human being. Let the sun go down. Do not let the sun go down on your wrath. Neither give place to the devil. Okay, so this is a good reminder to us na hindi lang ang food, hindi ang lifestyle, hindi ang environment. The seven dimensions of health is not the only, no? It's not the only cause why we develop diseases and chronic illnesses, but also because of our emotions.